Sila ang mga tinaguriang influential and powerful women in the Philippines. Samahan niyo ako at kikilalanin natin ang mga credentials ng mga babaeng ito. Liza Araneta Marcos. Siya ay pinanganak noong 1959 sa Maynila. My husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon mo din. Pupunta ka sa rally, tatawagin yung presidente mong bangag. Di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Nagtapos siya sa Ateneo de Manila University ng Bachelor's Degree in Interdisciplinary Studies noong 1981. Pagkatapos nakuha niya ang kanyang law degree sa parehong universidad noong 1985. Noong 1989, nag-enroll si Liza sa mga postgraduate classes sa Criminal Procedure sa New York University. Si Liza Araneta Marcos ay parehong abogado at propesor. Noong September 2019, nagtatrabaho siya sa M & Associates Law Firm kung saan siya ang founding partner. Siya rin ang founding partner ng Most Law Firm o Marcos, Ochoa, Serapio & Tan Law Firm kung saan siya ay nagtatrabaho mula 2006 hanggang January 2019. Bilang propesor ng batas, nagtatrabaho si Liza ng malawak na hanay ng mga paksa sa loob ng mahigit 2 dekada. Siya ay nagsilbing law professor sa napakaraming universidad sa Pilipinas tulad ng Central West Visayas University, Mariano Marcos State University, St. Louis University, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Northwestern University at Far Eastern University. Laila de Lima. Si Laila de Lima ay isang kilalang Filipina na politiko, aktivista at abogado na nagsusulong ng karapatang pantao at propesor ng batas. Noong 1985, siya ay naging bar top-notcher na may 86.26 bar rating. Si Laila de Lima ay nagsilbi bilang senador ng Pilipinas mula 2016 hanggang 2022. Sa kanyang panunungkulan, aktibong lumahok siya sa gawaing pambatas at nagtataguyod para sa iba't ibang layunin. Mula 2008 hanggang 2010, si Laila de Lima ay nagsilbi bilang chairperson ng Commission on Human Rights. Sa papel na ito, gumanap siya ng mahalagang papel sa pagprotekta at pagtaguyod ng mga karapatang pantao sa Pilipinas. Naglingkod siya bilang Justice Secretary mula 2010 hanggang 2015. Sa kanyang termino, nagpatupad siya ng makabuluhang reforma sa sistema ng hustisya at nagtrabaho para matiyak ang panuntunan ng batas. Kilala si Laila de Lima sa pagiging vocal critic sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Siya ay kinilala bilang Women Human Rights Defenders Under Threat ng Amnesty International. Noong 2017, si Laila de Lima ay ginawaran ng Prize for Freedom ng Liberal International. Kinikilala ng parangal na ito ang kanyang katapangan at pangako sa pagtanggol ng karapatang pantao sa harap ng kahirapan. Kapansin-pansin ang pagsisikap ni Laila de Lima na labanan ang drug trafficking. Gayunpaman, mahalagang tandaan na siya ay naaresto noong 2017 sa ilalim ng kaso na nag-uugnay sa iskandalo sa New Bilibid Prison sa pagtutulak ng droga sa panahon ng kanyang termino bilang Justice Secretary. Itinatampok ng mga tagumpay na ito ang dedikasyon ni Laila de Lima sa serbisyo publiko at ang kanyang advokasya para sa karapatang pantao at ang kanyang makabuluhang kontribusyon sa sistema ng hustisya sa Pilipinas. Risa Hontiveros. Si Risa Hontiveros ay isang Pilipinong politiko, pinuno ng komunidad at mamamahayag na nagkaroon ng ilang kapansing-pansing achievements sa kanyang karera. Pastor Kibuloy, lumabas ka na sa lingga mo. Tutal, nagpapa-interview ka naman sa mga vlogger. Magpa-interview ka na rin sa amin sa Senado. Si Risa Hontiveros ay gumawa ng ilang mahalagang batas sa pangangalaga sa kalusugan, mental health, mga kabataan, kababaihan at mga taong may kapansanan. Wow! Ang ilan sa mga kilalang batas na kanyang inakda ay ang 105 Days Maternity Leave Law, Mental Health Act, Universal and Healthcare Act at Safe Spaces Act.
Si Senator Risa Hontiveros ay kilala na walang sawang nagtatrabaho at nagtataguyod ng kalusugan ng publiko. Siya ay isang kampyon ng mga karapatan ng kababaihan at aktibong nagtatrabaho tungo sa pagbibigay ng kapangyarihan sa kababaihan at pagtaguyod para sa kanilang mga karapatan. Ang kanyang mga kontribusyon sa larangang ito ay kinilala at pinahalagahan ng iba't ibang organisasyon. Nakatanggap ng ilang parangal at pagkilala si Senator Risa Hontiveros para sa kanyang advokasya. Siya ay ginawaran ng 10 Outstanding Young Men Award noong 2001 para sa pagtaguyod sa kapayapaan at naging nominee para sa Nobel Peace Prize noong 2005. Itinatampok ng mga tagumpay na ito ang kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko at ang kanyang kontribusyon sa batas. Sara Duterte. Si Sara Duterte ay isang abogado at politiko. Si Sara ay kasalukuyang Vice Presidente ng Pilipinas at DepEd Secretary. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga issue, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Siya rin ay humawak ng iba't ibang posisyon sa politika, kabilang ang paglilingkod bilang alkalde ng Davao City mula 2016 hanggang 2022 at mula 2010 hanggang 2013. Siya rin ang naging vice-alkalde ng Davao City mula 2007 hanggang 2010. Isa sa mga makabuluhang nagawa ni Vice President Sara Duterte Carpio sa kanyang unang 100 days sa panunungkulan ay ang pagbubukas ng face-to-face classes sa Pilipinas. Nakatanggap si Sara Duterte ng ilang mga parangal sa buong karera niya. Nakatanggap siya ng 36 awards, citations at pagkilala para sa mga mabuting pamamahala, negosyo, turismo, kalusugan, kapaligiran, pamamahala sa pananalapi at transparency. Ang mga parangal na ito ay sumasalamin sa matagumpay na pamumuno at mga nagawa ni Sara Duterte sa kanyang panunungkulan bilang alkalde ng Davao City. Leni Robredo. Siya ay isang ekonomista, abogado at politiko. Bukod pa rito, nagtatrabaho siya bilang isang researcher at economist sa Bicol River Basin Development Program Office at bilang isang propesor sa Universidad de Santa Isabel. Si Leni Robredo ay nagsilbi bilang vice-presidente sa loob ng 6 na taon at nagkamit ng napakaraming accomplishment sa kabila ng maliit na pondo. Ang nagmamahal, kailangang ipaglaban ang minamahal. Kailangan nating palayain ang sarili mula sa kasalukuyang sitwasyon. Si Leni Robredo ay kilala sa kanyang advokasya para sa mabuting pamamahala at partisipasyon ng kabataan sa pamamahala. Naniniwala siya na ang kabataan ay may mahalagang papel sa paglikha ng mas epektibong pamamahala. Ilan sa mga parangal na natanggap ni Leni Robredo sa buong karera niya ay ang mga sumusunod. Siya ay ginawaran ng Most Influential Filipino Woman of the World. Natanggap din ni Leni Robredo ang Honorary Outstanding Woman Award of the Year 2016. Si Leni Robredo ay tinanghal din na Global Awardee ng The Outstanding Filipino Awards o TOFA. Bukod sa mga parangal na ito, nakatanggap din si Leni Robredo ng honorary degree kung saan ang kanyang ikalimang honorary degree ay iginawad ng Ateneo de Naga University. Kung ikaw ang tatanungin, sino sa mga kababaihang ito ang nararapat na bigyan ng pagkakataon na maging Pangulo ng Pilipinas? Aabangan namin ang iyong pananaw sa comment section dito.